Magandang hapon po, Life Gate. Amen. Amen. Wala po bang gana ang dating? Sabihan ko po kayo ng magandang hapon, Life Gate. Bali, yung po ang third word na binigay ng ating Panginoon. Makikita po natin sa John chapter 19, verse 26 and 27. Bago lahat, naalala ko sa yung old rugged cross. Ano yun? Naalala ko, tuwing nga kinakantay, naalala ko si Nanay Lomi at Nanay Charing doon sa kabila. Yung dalawang yung Charing, ano yan, Pendon. Yung dalawang matanda, sila yung malakas ang boses nung sa Testamento. Ang galing kumanda ng dalawa. Kaya iba sila ni Lomi. Lomi sa ano, yung dati. Mga gaganda ang boses nila. Yun ang pagdating dun sa kanta na yun, Old Rugged Cross. Sa ladies na matanda. Sila yung, kaya parang bata pa ako. Sila yung itong kantang ito sa dalawang matandang ito. Ayun. Sa John chapter 19, verse 26 and 27. Sabi po dyan, kasahin ko sa 20. Sa 25, para makita po natin yung background. Now there stood by the cross of Jesus, his mother, and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. Verse 26, when Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Verse 27, then said he to the disciple, Behold thy mother. Amen. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Makita po natin dito, binigay ng Panginoon ang salita ng Panginoon. At yan, nilagyan mo siya ng tatlong topic lang. Mahirap i-explain. Pero yung isa ito, then yung pangalawa ay karakter ni John. Amen. Bakit ba siya yung nilapitan ng Panginoon? At yung pangatlo, yung life application. Then, kung mabasahin niyo po yung iba anak ni Mary, ang Panginoon, si Jesus. Ano sa tingin niyo? May, ano ba, bakit yun ang pagkasabi niyo? Woman, behold thy son. Ang inisip ko doon, yun ay Panginoon siya ng time na yun. Inutusan niya, bago siya umalis bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, ay ibinilin niya ang kanyang ina sa kay John. At yun, at sinabi naman niya kay John, ay sa verse 27, sinabi niya doon, and the disciple, behold thy mother. At yun ay binigay, inutos niya kay John na kanyang minamahal. Ngayon, ang pangalawang nakita ko doon, bakit kaya si John ay tinawag na beloved? Kasi makikita po natin sa John chapter 13, ito yung unang sinabi doon. Mayroong isang disciple, si Christ, na kanyang minamahal, yung humihilig sa kanyang bosom. Ano po ba sa Tagalog yung bosom? Napupunan. Siguro, yung time nila, hindi naman ganun kadetalye yung pagkano sa Bible. Parang si John, yung parang yung best friend niya siguro, kung pa sa nakuha niya, disipulo. Ibig niyo, yung host, nakahilig ako kay Kuya John. Payag pa kami habang nagkukwentuhan. Di ba parang, kumbaga sa friend, meron ka pa close friend. Kaya yun yung whom Jesus beloved.
Kaya masasabi natin si John, si Apostle, is malambing. Nawalahan ako ni siya ay malambing, lagi siyang nakatikip. Bukod sa tinagsimpla niya ng kape, pinupunasan niya, o utos niya. Kaya bago siya lumisan, makikita natin doon, ang Panginoon, binigyan niya ng parangal pa rin ng kanyang ina. Na, nung time kasi nung pagkatapos ng may pastor na witnessan niya yung dalawa, nasa kaliwat kanan niya, napatingin na siya sa baba. Mapako siyang gano'n. Ang nakita niya, si Mary Magdalene, si Mary na asawa ni Cleopas at ang kanyang ina, at nandun yung si Juan, John, yung kanyang naman. Hindi lang binanggit kung nandun din yung ibang apostol. Pero hindi lang binanggit namin kay Kristo, malamang talagang very close yung dalawa. Kaya nung nakita ko sa karakter ni John. At ang pangatlo po ay ang life application. Sa atin, paano po ba ang ating turing sa mga magulang bilang mga anak? Kasi si Kristo, nakapako na siya doon. Totoo si bago pa siya ipako. Nabugbog na nga siya, sabi ng sinipa, minura, dinuran, sinampal. Pag Diyos ka, bumaba ka dyan, inabimusta. Pero pagdating doon, inalala pa rin niya ang kanyang ina sa mundo ito. At yan sa atin, mga Christian, paano ba natin ituring ang ating mga magulang bilang application po sa mensahe? Sabi ba natin, inaalagaan natin ang ating magulang, irerespeto, tinutulungan sa kanya, lalo na sa mga panahon na sila ay may karamdaman na sabay natin nabibigyan ng kahit ano, support na pinansyal o pag-aruga. Sa ospital, naaalala ko pagka dating sa ospital, hindi lang puro pera kasi kailangan din ang mag-aalaga. Kasi may pera ka, sino naman mag-aalaga? Nag-nurse. Pero mas maganda pa rin makakagaan sa kanya kung ang kanyang anak o asawa ang mag-aalaga sa kanya. Kaya yung pong nakita natin na application doon na bago siya lumisan ng ating Panginoon ay ginagawin niya sa ang kanyang ina sa isa sa mga. Maraming salamat. Amen.